Ay, ma'am, Ay, di ba tingnan ba? si Dito na. Argentes Memorial, Ang dali anak ko Barangay 331, Santa Cruz, Manila, to Aguila Towers, Bagong Pag-asa, Diliman. Yes, ang city. Opo. Just because we can do something does not mean we should. Ulitin ko. Just because we can do something does not mean we Dapat di should. nila pinapapak yan. Bakit po ako Mahina din. nag-aalangan? Hirap yung Unang-una, lumabas. sa aking pag-aaral, privacy, Dito dapat wala dito. Hindi sila nagpapapark dito. meron tayong section 270 ng NIRC na nagbibigay proteksyon Palibhasa meron yan eh. confidentiality. Kaya i-arrange talaga nila. Yan ang una. Meron yan. Pangalawa, Lahat na lang eh. right. Oh. Kasama sa usapin si Atty. Mariscalpio, isang private citizen na may karapatan sa data privacy. Hindi po narito ang ating tinutugid bilang mayroon impeachable offense. Number 3, process over politics. Ang trabaho ng House ay tukuyin lamang ang probable cause. Kung may usok pa sa likod ng apoy. Ang pagtitimbang ng ebidensya at ang pagbubukas ng mga selyadong dokumento ay mas nararapat na gawin sa Senate sitting as an impeachment court. At wala po akong pasubali, Madam Chair, na ito ay papasa sa plenary at pupunta sa impeachment court sa Senado. Bakit kinakailangan tayong magmadali? Ecclesiastes chapter 3 verse 1 sinasabi sa wikang Tagalog, babagitin ko ulit, sa bawat bagay ay may kapanahunan at panahon sa Oh, bawat ang galing. layunin sa silong Ang galing na driver. ang panindigan natin ay ito. Considering na ano to, one way. Kapasyahan. Keep it sealed right now. Hayaan natin ang Senado ang magbukat ito bilang bahagi ng impeachment trial para buksan ang katotohanan sa tamang panahon ng paglilitis. Huwag nating pangunahan ang proseso para sa kapakanan ng ating legal system at ng ating bansa. Madam Chair, at mga kaibigan ko dito sa Committee on Justice, hindi mo mas maganda na may suspense, eka nga. 60 meters, turn Diba? left at the traffic light. Nasuri na natin ang impeachment complaint at mga nakalakip na ebidensya. At naniniwala ako, if every congressman will just appreciate the piece of evidence that has been talked about in this committee, hindi po malabo na ito ay magtagumpay sa plenaryo at makarating sa impeachment court. Ihain na natin, ang articles of impeachment sa Senado nang may paggalang sa batas at takot sa Diyos. Tinimpang na natin at sapat na para sa probable cause. Dito po sa Committee on Justice, tinimbang natin si Vice President Sara at nakakita natin ang laki ng kanyang pagkukulang. Probable cause. At the chair, my dear colleagues. Kaya po yan po ang aking stand. Sana po ay isuspense na lang natin ito at yaan natin ang impeachment court ang magbukas dito. Maraming salamat po at pagpalain tayo ng ating Panginoon. So we've heard legal arguments as well as the Bible verses and lessons. That's our very own Bishop Benny Abante. Now we recognize the Honorable Joel Sua. Thank you, Madam Chair. Madam Chair, Continue on Maria Clara Street. at this point in time, ako po ay naniniwala
Continue straight in this argumento traffic po light. at sa legal opinion Oo, nandyan. ng ating kagalang-galang na Congresswoman Laila de Lima at ganun din sa ating napakahusay na Assistant Majority Floor Leader Congressman Noy Director. Bakit ko po sinasabi na ako po ay sa kanila ay sumasang-ayon? Dahil kung babasahin po natin ang ating saligang batas, specifically Section 3, Paragraph 8, Article 11 sa Accountability of Public Officer, maliwanag po dito na sinasabi, the Congress shall promulgate its rules on impeachment to effectively carry out the purpose of this section. So, ibig sabihin po, tayo po ay binibigyan ng kapangyarihan ng saligang batas na magbigay o gumawa ng ating sariling patakaran. Continue straight in this Patukoy traffic po light. dito sa impeachment. Ngayon, sa ating pong rules, Section 7, malinaw po dito. Sabi po dito, the committee shall have the power to issue compulsory processes for the attendance of witnesses and the production of documents and other related evidence. Ito pong nasa harapan natin na ITR na selyado na galing po sa BIR. Ito po ay produkto o bunga ng compulsory process na inisyo po netong committee. At yun po ay ang subpoena duces tecum. Ngayon, kung meron pong conflict sa national law at sa konstitusyon, lagi pong mananaig ang nakalagay po sa ating saligang batas. Hindi naman po tayo nagsabpina para sa isang selyadong box. Ang sinasabpina po na itong committee to ay yung ITR o yung nilalaman po netong box. Kaya ako po naniniwala na tayo po ay talagang may karapatan. Subalit, for purposes of determination of probable cause, at sabi nga po ng ating kagalang-galang na congressman galing po sa SAIS, na 6th District ng Maynila, dapat tayo rin ay mag-iingat. Pero hindi po ibig sabihin sa pag-iingat na to ay tayo sinusuko na po natin ang ating pong kapangyarihan. So ako po ay pagpapaliban ko po dahil ito pong usapin na ito ay maaaring dumating din sa Senado. Dahil kung babasahin po ninyo ang National Internal Revenue Code, hindi naman po sinabi na pagdating sa Senado ay exempted na. Yun po ang kanilang magiging argumento. Pero base po dito sa ating konstitusyon at saligang batas, tayo naman po talaga ay merong karapatan. Kaya po, ako po ay i-reserve ko po ito for purposes of determination of probable cause. Tayo po ay pupunta sa hakbang ng pag-iingat. Maraming salamat po, Madam Chair. Thank you, Honorable Chua. Now we recognize one of the Vice Chairs of the Committee on Justice, Honorable Brian Poe from the FPJ Party List. Madam Chair, on the motion to open the BIR sealed box, I believe transparency and justice must be fair. Commissioner Mendoza himself placed on the record the operative parameters under which the Bureau may produce the taxpayer returns, that the Bureau is authorized to furnish returns upon the request of Congress and in aid of legislation, but that any return identifying a particular taxpayer is to be received only when the committee is sitting in executive session or upon the written consent of the taxpayer. That is the framework set by Section 71 in relation to Section 270 of the National Internal Revenue Code, or RE 8424. That is the framework that the Commissioner brought before this committee. The 21-4 deferral met that framework. Nothing on the record has since displaced it. We must be wary of the precedent that we set in this impeachment proceeding. However, should the impeachment proceed to trial
in the Senate, I believe they will do the right thing and further investigate the documents presented by the BIR. I have faith in the integrity of the House and the Senate. This matter should be discussed when the time is right. But for now, we are merely discussing probable cause, which I believe we have sufficient evidence. The AMLAC reports referencing 6.77 billion in transactions. And for those reasons, Madam Chair, I feel that maybe this may not be the correct time for the opening of this box. Thank you, Vice Chair po. Now let us recognize the Honorable Deputy Speaker, Janet Gray. Maraming salamat, Madam Chair. Madam Chair, narinig po natin yung mga brilliant legal minds sa mga miyembro ng Committee on Justice. At narinig po natin yung magkabilang panig. Let me go back to why we are all here. Andito po tayo kasi ginagampanan natin ang ating tungkulin when it comes to accountability of public officials. Kaakibat ng accountability ngayon ay full transparency. Kaya naiintindihan ko at ramdam na ramdam ko ang kagustuhan ng karamihan na buksan ang kahon galing sa BIR. Subalit, nung andito ang BIR, napakaklaro din na sinabi nila na tali ang kanilang mga kamay, gusto nila subalit may mga batas na kailangan nilang gampanan. Madam Chair, the thrust of the Committee on Justice is for accountability and transparency to prevail. However, hindi pa po tayo ang korte. We are not the impeachment court. We are simply determining the probable cause based on the complaints filed by the complainant here today. Ang puso ko ay sumisigaw na buksan. Kalit kung puso ko lang ang aking pakikinggan, ay pwede itong mailagay at amalihis ang dapat natin gawin. Our heart can always speak, but our minds should prevail. Napakasayang ng ating sinimulan kung sa huli hindi tayo maging maingat. In this line, Madam Chair, gustuhin man natin, this is not within the ambit of the Committee on Justice. I respect the brilliant legal minds. Ako po ay hindi abogado, kaya ako ay kailangang manigurado na hindi tayo magkamali. Dahil ang isang pagkakamali ay pwedeng mabasura ang lahat ng pinaghirapan ng komitibang ito. Maraming salamat, Madam Chair. In line with that, I just want to remind the committee members that since day one of our proceeding, we've been taking the conservative route, we've been taking the safer route, because we acknowledge that we owe it to the sovereign Filipino people that this impeachment proceeding should be able to proceed and reach a conclusion. That is just for the record. Now we recognize the Honorable Congresswoman Bernadette Barbers from the 2nd District of Surigao del Norte. Madam Chair, may clarificatory question po ako kay... This is for? The question is addressed for. We are not yet on the NBI. We're still on the question of whether to open or not. Tulog yan. Ms. Box, would you like to be Hindi called niya during the lang time of the nangyayari NBI? sa hearing. Yes, later. Thank you, Honorable Barbers. We will be proceeding to recognize the Honorable Congressman Jude Asidre from Tingog Party List. Madam Chair, allow me to speak for the many who are probably listening to our proceedings today. Sa mga nakaraang pagdinig, malinaw na nakita natin na ang mga hindi pangkaraniwang financial transactions na na-flag ng AMLAC. At by nito, nasuri din natin ang mga salin kung saan inilahad ang mga negosyo at business interest ng pangalawang Pangulo at ng kanyang asawa.
Batay sa mga datos na lumabas, kapansin-pansin na ang nakakarami sa kanilang mga negosyo ay hindi kumikita at sa makatuwid ay hindi maaaring maging pangunahing pinagmulan ng kanilang yaman. Kung ang pahayag ng pangalawang Pangulo, Madam Chair, ay ang bawat sentimo ng kanilang yaman ay nagmula sa mga lehitimong pinanggagalingan at may sapat na dokumentasyon, mas lalong magiging mahalaga na makita at masuri natin ang mga dokumentong ito. Hindi po ito usapin ng pagdududa lamang. Ito po ay usapin ng pagtitiyak. Sapagkat ang katotohanan, Madam Chair, kapag may tapat na batayan, ay dapat hindi kinakatakutan, ito ay nilalahad. Natanggit ko po sa nakaraang pagdinig, alam natin kung magkano ang kinikita ng isang pangalawang Pangulo. The Vice President's salary is a matter of public record. Nakita rin natin na ang mga negosyong nakasaad sa SALN. Ating pangalawang Pangulo ay palugi at hindi kumikita. Kaya hindi maaaring maging sapat na pinanggagalingan ng mga malalaking yaman. At bagamat walang dineklarang cash deposits, nito nakaraang pagdinig kinumpirma ng AMLAC ang 18 suspicious transaction mula sa kabuuang 6.7 billion covered transactions. Ito ay malinaw na pagpapakita na may mga bahagi pa ng kwento na kailangan pang punuan. Kaya Madam Chair, mahalaga na maihambing natin ang lahat ng ito, yung SALN, ang mga flag na transaksyon, at higit sa lahat sa mga income tax returns ay sinumite ng Bureau of Internal Revenue. Doon lang natin makikita kung magkakatugma ang kita, ang ari-arian at ang galaw ng salipi. Doon natin masusukat ang sinasabing lehitimong pinanggagalingan ay may konkretong patunay. Madam Chair, hindi po natin ito masasagot sa mga paliwanag lamang. Hindi po ito matatapos sa mga pahayag. Ang katotohanan ay nasa mga dokumento at ang tanging paraan para maabot ito ay ang pagbubukas, pagsusuri at paghahambing ng mga ito. Sa huli, Madam Chair, kailangan nating buksan ang mga dokumentong ito hindi para maghanap ng mali, kundi para maghanap ng katotohanan. Hindi para manghusga, kundi upang makapagbigay linaw, lalong-lalo na po sa mga miyembro ng komiting ito. Hindi para magdulot ng ingay, kundi para maibalik ang tiwala sa prosesong ating ginagawa. At kung lahat ay tunay na ayon sa batas, ang pagbubukas ng mga dokumento ang siyang pinakamalinaw at pinakamalakas na panunay nito. Kaya kung walang itinatago, Madam Chair, dapat walang ikinakatakot. Kaya po sinususugan ng ginatawang ito ang panukala ng kagalang-galang Leila de Lima na buksan ang mga dokumento at hayaang magsalita ang katotohanan. Maraming salamat po. Thank you, Honorable Asidre. At this point in time, we recognize the Honorable Congressman Tino from the ACT Teachers Party List. Maraming salamat, Madam Chair. Consistent po dun sa naging unang botohan natin sa nakaraang hearing ay ang posisyon po natin ay dapat buksan na ang box na yan. Taon, yan po ang ating posisyon. At bukod sa mga nabanggit na po, no, na hindi lang ordinaryong hearing ang ginagawa ng committee ito, ngunit ginagampanan ang mandato ng konstitusyon na impeachment proceeding, no, pinakamataas na proseso ng accountability para sa mga pinakamataas na opisyal. Pero bukod ron, malinaw din sa nakaraang hearing na yung BIR mismo sa pahayag ng kanilang commissioner ay nagsabi na ayon sa kanilang pag-intindi ng sariling batas na gumagabay sa BIR ay tingin nila pwede na ibigay ang mga ni-request na tax documents at pwede buksan ng komite, however, kailangan daw in executive session.
So sila mismo, kaya nga nila binigay dito dahil tingin ng BIR ay intulutan ito ng batas. Ang huling punto, dahil marami na pong argumento na sinabi rito, ang huling punto na nais kong itiin, tuloy natin ang National Internal Revenue Code, Section 71, disposition of income tax returns, publication of lists of taxpayers and filers. Nakasaad po rito, after assessment shall have been made as provided in this title, the returns, together with any corrections thereof, which may have been made by the Commissioner, shall be filed in the office of the Commissioner and shall constitute public records and be open to inspection as such upon the order of the President of the Philippines under rules and regulations to be presented by the Secretary of Finance upon the recommendation of the Commissioner. Ang gusto ko lang po i-emphasize dito ay yung sinasabi ng provision ng batas na income tax returns shall constitute public records. Open to inspection. So public records po yan. Yan po ang malinaw na mandato at intensyon ng batas. Hindi po ito sekreto. In fact, parang salib ng mga public officials ay pwedeng inspeksyonin, gayon din po ang pagsalin at hindi lang po para sa mga opisyal kundi para sa lahat. So sa tingin po natin, dapat hindi malaking issue. Lalo pa sa isang impeachment proceeding na buksan at suriin ang nilalaman ng kahunayan. Maraming salamat, Madam Chair. Thank you, Honorable Tinio. Next to manifest is the Honorable Congressman Eric Pascual from the 4th District of Nueva Ecija. Thank you, Madam Chair. Yung lahat sa committee ito, hindi lang dito, buong Pilipinas, lahat tayo ang gusto lumabas ng katotohanan. We must also be mindful of our role. Hindi po ito trial. This is not Senate. Our role is limited. Just to determine the probable cause. Tugtog tayo sa patay ebidensya, ma-establish sa committee ito. Hindi natin kailangan ng iba pang ebidensya. Hindi tayo magsasabi kung guilty o hindi ang Vice President. Ngayon tayo naipon ng matitibay na ebidensya, testimonya ng mga tao, public records. Dalhin natin sa Senado. Totoo ang sinabi ng Chair Jingy Luisco. Ang kahon ang magbibigay ng lingkap sa lahat. Subalit, samayon ako kay Congressman Benny Abante. Sa saktang panahon sa Senado, doon natin ito buksan. Opening the box now, we blur the line between our function and that of the Senate. Dapat hayaan natin sa Senado buksan ang taon. That's all, Madam Chair. Salamat. I look to place on record that the position of the endorsers are divided. While the endorser of the Sabalia et al. Complaint is moving to open the BIR box, Turn left onto Quezon the Avenue. endorser of the Cabrera complaint is moving not still a motion, but your position is not to open Continue on the Quezon BIR Avenue box. for 2 kilometers. I think this is one question before this committee. For hearing your manifestations, really, I can say that the committee is totally divided. Nonetheless, let's continue to hear the position of the other justice members. Madam Chair, may I be recognized? There is a list, Honorable Jokno. I will be calling you after the Honorable Degamo. Thank you. Madam Chair, may I be included in the list? I'm here. Here, ma'am. May I be included in the list? Honorable Cortez, I will be listing you down after Congressman Jokno. Thank you, Madam Chair. Thank you. Madam Chair, There's a list. It's not yet your turn, with all due respect. Yes. The list is very sacred. I will be listing down Kong Elago,
Matibag is already listed. After Kong Eming Pascual, we now recognize the Honorable Congresswoman Ann Matibag from the 1st District of Laguna. Thank you, Madam Chair. While I understand the sentiments of our dear colleagues, Madam Chair, I just want to stress that there is a rule for may exceptions, pero this is not unlimited. So we stick to the rules under the NIRC. Pwede lamang natin buksan ang mga dokumento kapag tayo ay nasa executive session at gumagawa ng batas. At we are not in the proceeding or in inquiry in aid of legislation. We have to also protect our members in the House of Representatives, also our government officials from the BIR. Kaso na po sa AMPLA report, so huwag na po natin idagdag ang mga kaso at protektahan natin ng ating batas at ang ating mga kasamahan. Huwag na po sana natin ipilit na buksan ng mahiwagang box na ito, Madam Chair. Thank you. Thank you, Honorable Matibag. Now we recognize the Honorable Deputy Speaker J.J. Suarez from the 2nd District of Quezon. Thank you very much, Madam Chair. Madam Chair, in the last hearing, ako po yung nag-move para i-table muna ang pagbubukas nitong mahiwagang green box na ito. Lahat naman po tayo ay gusto po natin malaman kung ano po ang nilalaman at kung nilalaman po ba nito ay makakatulong sa atin para makarating sa isang tamang desisyon sa pagdedetermine ng probable cause. Napakinggan ko po ang desisyon ng maraming mga legal luminaries natin na kasama natin ngayon dito sa ating hearing. At sa palagay ko po, legally, may sapat na po tayong dahilan para buksan yan at malaman. Ngunit, maging practical din po dapat tayo. Simula po ng justice hearing, nakailang kaso na po ang sinampa ng kampo ni Vice Presidente sa Supreme Court, sa RTC, para lang pigilan po ang proseso ng pag-usad ng impeachment complaint. Ang masakit po dito ay ilan sa ating mga kasamahan tulad ni Congressman Percy at meron siyang mga batchmates na binanggit pa kanina ay nakasuhan pa noong isang araw. I would rather heed the call of the chairwoman who has always decided to proceed with caution. Because for all we know, opening this box, although we do believe has a legal basis, might trigger another petition in the court to again stop the proceedings. So, sa akin pong palagay at pananaw, Madam Chair, ang position ko po, pag tayo po ay magbobotahan, Senado na lang po natin buksan itong mahiwagang green box na to. Tapos, doon na lang po magkaalaman. Ang mahalaga para sa ating lahat, may pagpatuloy po natin ang proseso ng na malaman natin kung meron pong sapat na batayan ang impeachment complaint laban sa Vice Presidente. Maraming salamat po. Thank you, D.S. Suarez. Next is the Honorable Janice Nicamo from Negros Oriental 3rd District. Thank you, Madam Chair. It's been said by so many already regarding the whether or not to open the box. But hearing DSJJ Suarez said, we have to proceed with caution. And I would like to reiterate that truly, if we are to proceed with caution, we have to remember the limitations of our procedure today. First, the procedure we are doing today is not in aid of legislation. It is an impeachment procedure. Second, it has to be in an executive session, which is also not happening. And thus,
Since I am not a lawyer, I would like to stick to what is being said and let the next proceed. Sa Senate na lang po siguro talaga. Maraming salamat po. Thank you. Next is the Honorable Congressman Lourdes Suman from Cagayan de Oro, 1st District. Madam Chair, I would have to ask what is the direct connection between the IPRs of the Vice President and Attorney Manscarpio and articles of impeachment? Because the articles charge confidential funds, irregularities, threats, talent violations, stabilization, and none of these are proven or disproven by a personal income tax return. The ITR adds marginal evidentiary value at most. At hindi po ako tutol sa transparency. Tutol po ako sa pag-bypass ng protection ng batas na nakalatag mismo doon. Kung ito natin tingnan ang ITR, may pattern po. Executive session, Section 71, which requires the permission of the President himself, yung mga safeguards. Hindi natin sisirain ang batas para patunayan ang isa pang batas. And of course, there is a basic rule of statutory construction, Madam Chair. Express enumeration excludes the unmentioned. And the exceptions do not mention impeachment at all. So the statute, when it was amended in 2010, had every opportunity to insert, quote-unquote, or upon order of either the House of Congress, or either House of Congress in aid of legislation, or upon order of the House Committee on Justice in impeachment proceedings. Hindi nilagay eh. So I believe the omission is deliberate and exclusive. Madam Chair, if there are still uncertainties as to the legal basis and necessity of opening this box, then I think it would be imprudent for us to open it at this stage. These are protected by law, and any disclosure must be clearly and unquestionably authorized, not based on assumptions or discretion. So you are joining the position of Honorable Dilima? No, I am against. You are the not position. to open? Yes, Okay. Madam Chair. Next is the Honorable Chel Chokno from the Akbayan Party List. Continue for 4 Thank you, Madam Chair. Then keep right at the First of all, to be clear, ako'y naniniwala na may kapangyarihan ng Committee on Justice na buksan yung kahunayan. straight at the first traffic But light. to me, Then the at 200 crucial meters, question keep right is, at the kailangan ba natin buksan? The question is in relation to the determination of probable cause. And if we are talking about probable cause, para sa akin ay nandyan na ang ebidensya. Sapat na yan para makapag-determine na tayo kahit hindi natin bubuksan yung kahon na yan. Meron pong kasabihan sa batas, ex abundante cautela, with extreme caution. And out of the abundance of caution, I believe that it would be more prudent for us to leave this to the Senate to decide whether to open the box or not. Thank you, Madam Chair. Kong Chel, you're not joining the position of Kong Laila. For once, I think For we once. have some That is for the record, for one. For the first time, split decision. Now let us proceed to recognize the Honorable Sara Ilago. Maraming salamat, Madam Chair. This representation from Gabriela Women's Party also joined the position of the Honorable Dilima and our colleagues from the Committee on Justice who are in favor of opening the box. Nasa kapangyarihan ng Committee on Justice na buksan ang box na ito at kung kakailanganin na tayo ay magkaroon ng executive session, bakit hindi natin gawin? Kung ito ay magpakatulong sa House Committee on Justice na sumusunod sa ating sariling rules of proceedings sa pagkahawak at sa pag-initiate at pagsisimula ng mga impeachment complaints. Sang-ayon sa ating rules at habang naka-executive session at kung makakatulong sa ating determination ng probable cause,
dapat gawin natin ito. Hindi biro ang ating kinakaharap. Nasa pangalawang pinakamataas na posisyon ng pamahalaan ang may nakahain na impeachment complaint. Kaya napakahalaga na mapusisi natin ang bawat dokumento na may kinalaman doon sa ating responsibilidad na ma-determine kung sapat ba ang probable cause para ang impeachment proceeding na ito ay magtuloy-tuloy para sa interest ng transparency, para sa interest ng accountability, Madam Chair, no, kinakailangan po natin buksan ang box na ito. Hindi po dapat tayo magpatinag, hindi po dapat tayo umatras, at kinakailangan natin gamitin ang kapangyarihan ng Committee on Justice ng ayon sa konstitusyon na magpatuloy sa impeachment proceeding na ito at gawin ang lahat no, para matiyak na malinaw ang batayan sa pagpapatuloy ng impeachment proceeding na ito. Maraming salamat, Madam Chair. Thank you. Any other justice members who wish to manifest on the Honorable SDFL, Lawrence Defensor? Madam Chair, I requested to be listed. Sorry, with the indulgence of Honorable Defensor, let us acknowledge, recognize the Honorable Will Cortez. Pasensya na po. No problem, Madam Chair. Madam Chair, we are currently at the stage of the determination of probable cause. And in doing so, we have accepted the fact that we are not a trial court and therefore restricted by certain rules. Even testimonies and affidavits of direct witnesses cannot be examined beyond the corners of your affidavit, meaning no probing questions are allowed during this stage of the proceedings. And with that restrictions, I would understand that the NIRC Section 20, Paragraph A is very clear on the restrictions on the opening of the box. And the exercise of restraint, I would suggest that we limit our proceedings within the four corners of the provisions of Section 20, Paragraph A of the NIRC. Furthermore, my seatmate here, Congressman Abante, has a very persuasive argument that has legal and biblical basis. The legal basis I fully understand being a lawyer, and the biblical basis I further fully understand as I have studied for the priesthood sometime in the past. With that, Madam Chair, thank you very much. Maraming salamat po, Honorable Wowo Cortez. Now we proceed to the Honorable Lawrence Defensor, our Senior Deputy Majority Leader. Salamat po muli, Madam Chair. Anim na beses ko pong narinig ang word na cautious o pag-iingat. At sa ngayon po akong dapat mag-ingat tayo at maging cautious tayo. Dapat maging cautious at mag-ingat tayo na dapat hindi mangyari na ang simpleng batas o ang simpleng statute tulad ng tax code or the National Internal Revenue Code ay pwede nating mag-undermine ng ating saligang batas o pinakamataas na batas sa buong bansa. A simple statute should never undermine the highest law of the land kasi magiging masamang precedent ito sa mga susunod na impeachment proceedings na kahit wala na tayo dito ay iitipok itong precedent na ito na pwedeng harangin pala ng simpleng batas ang mandato ng konstitusyon na dapat mailabas. Gusto kong mailabas kung anuman ang nilalaman niyan kasi baka may ebidensyang makapag-dismiss ng kaso laban sa Vice Presidente. The evidence inside that box could acquit the Vice President at hindi na siya maantala sa trabaho niya. Ngayon pa lang at hindi na tumagal ang impeachment na ito. Baka maging ebidensya na makapatatag pa ng ebidensya at makakakumpinsi pa sa miyembro ng mga komitibang ito para mas maging matatag ang kanilang pagboto. Public office is a public trust at naniniwala ako na in every move that we take, it always be the Constitution and the spirit of the Constitution that should govern
our proceedings in this committee. Maraming salamat po, Madam Chair. Thank you. Klaro naman yung posisyon ni Cong Dilema as well as SDML Defensor. Madam, as simple as the Constitution is paramount. And this is the power behind the accountability mechanism. The Honorable Cong. Thank you, Madam Chair. Madam Chair, I join Representative De Lima in her motion na buksan ang kahon. For the simple reason that Congress in its proceedings sa pagiging House Committee on Justice paghanap ng probable cause in impeachment proceedings, supreme ito. No? May supremacy siya over statutes such as the tax code which provide limitations kung paano ipoproseso yung information such as tax returns. That is applicable on specific circumstances as provided by law or even in ordinary circumstances, pero the impeachment proceedings are not mere ordinary circumstances na maaaring mas bantay or even pababait. No? Ay, sorry. Sorry, nabigla ko yung preno. Sorry. Madam Chair, and that's why I'm also Sorry po, raising this manifestation. Lahat po na ginagawa natin dito will set a precedent. Apo, sige po. Apo. Should there be similar impeachment proceedings kung saan tatanungin ano yung extent ng kayang gawin ng House Committee on Justice? They might look on April 29, 2026 at ang desisyon ng House Committee on Justice na mas limitahan ang kanyang kakayahang mag-imbestiga ng naaayon doon sa pag-establish ng probable cause. Ayan, na-drop na natin sila. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po, ingat at God bless. Paalam po muna po samantala. Tayo gagawa na ng ibang video sa ating susunod na mission. Paalam po. Conservatively. And if in history decide conservatively, mas lilimitahan at mas lilimitahan yung kapangyarihan ng hindi lang po ng House Committee on Justice, pero napag-appreciate ko din this branch of power, the legislature. So, this manifestation is in support of the balance of